Silipin po natin kung may desisyon na ang SBP tungkol po sa pagbaba ni Coach Chot Reyes bilang coach ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon po kasi may isang kandidato na rin bilang coach kung saan sinabi po niya na pwede pang magawa ng paraan ng paparating na Asian Games. Tutukan po natin yan. At si Renzo Bando sumabay po kay Tyrese Haliburton ng NBA. Tutukan din po natin yan. Pero bago yan, hingi po tayo ng isang subscription sa mga dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan niyo po yung ating palabas. Kung medyo mabigat po yung subscription, siguro po kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako doon. Maraming salamat. Umpisahan po natin kay AJ Edu. Maganda po yung naghihintay na bukas kay AJ Edu mula po sa World Cup. Ano nga bang stats na naitala ni AJ dito po sa torneo ng World Cup? Ito po ang sinabi ng report ng Spin. Kitang-kitang rebounding prowess ng 23-year-old na si AJ Edu. Siya ang pang-apat na pinakamahusay na defensive rebounder ng World Cup sa group stage kung saan nagtala po siya ng 36 na defensive rebounds or 7.2 defensive rebounds per game at nakapwesto sa ikawalo sa kabuuang rebounds na 43, 8.6 rebounds per game. Salo po yan ang 5 laro sa 5 bakbakan po yan. Hindi talaga maikakailay na gawang impact ni AJ Edu Actually, mga numbers po na yan, hindi na kailangan kasi nakita talaga ng lahat ng Pinoy. Pero syempre, iba pa rin po kapag nakatalayan kasi dito mo talaga makikita yung pagiging dominante niya sa boards, lalo na po sa depensa. At yung 8 rebounds per game na stats niya, sobrang malaki po yan para sa isang newcomer tulad po ni AJ Edu. Ibig sabihin lang po niyan, hindi siya nagpa-intimidate sa kabakbakan niya kahit mga NBA players pa po yung iba, di ba? Ano ang plano ni AJ Edu sa hinaharap sakaling tawagin ulit ang kanyang atensyon ng Gilas Pilipinas? May pag-asa pa ba na makahanay siyang muli dito? Tignan po natin ang report ng Spin. Sinabi po ni AJ Edu na ngayon na naandito na ako sa Asia, mag-aabang ako ng anumang gagawin para sa Gilas Pilipinas. Maganda yung mentality yung mentality ni AJ. Lumilingon po siya sa mga bagay na nagbigay ng magandang break talaga sa kanya. At alam niya rin siguro na kakailanganin pa siya ng Gilas sa mga susunod na torneo. Posibleng hindi sa Asian Games, pero at least alam natin na nakahanda siya para sa anumang galaw mula sa pambansang kupunan. Kasi nga sinasabi niya, ngayon na naandito na ako sa Asia, abangan ko na lang kung ano man ang galaw ng Gilas Pilipinas. Alam niyo, bukod kay AJ Edu, si Renzo Bando, isa rin po yan sa mga napakinabangan ni Coach Chot Reyes versus China. Ano nga ba naging pahayag niya tungkol doon? Pero unahin po natin ang naitalang achievement ni Renzo. Pumantay lang naman siya kay NBA star Tyrese Haliburton sa blocks per game. So eto po ang report ng 1PH, Sinasabi po dito yung top 5 blockers sa guard position. Blocks per game is Renzo Bando and Tyrese Haliburton. Nag-tie po sila sa 1.2 blocks per game para sa guard position. Matindi po yan. Medyo kakaiba po yun. Yung ginawa talaga ni Renzo Bando Pero hindi naman actually siya lang At katay niya nga po doon si Tyrese Haliburton ng NBA. So eto na po ang sinabi ni Renzo Bando tungkol po doon sa kanya naging stint dito sa FIBA World Cup. Sa report ng Inquirer, sinabi po niya na masaya po ako doon pero sana ganito yung naging laro ko sa nagdaang laro namin. Tiwala kami sa isa't isa at si Coach Chot, lagi niya sinasabi na sandalan namin ang isa't isa. Yun talaga yung big word, yung sandalan ng isa't isa. Kasi nagpapalakas yun ng loob ng players. Bukod syempre doon sa fans na nasa venue na naging bahagi ng panalo ng Gilas sa pamamagitan po ng pag-iingay, di ba? So sa 5 bakbakan na sinalihan ng Gilas sa World Cup, tila naging paborito ng crowd si Renzo Bando. Anong masasabi niyo tungkol dito? Ito ang sinabi ni Renzo Bando sa report po ng Rappler. Masaya po ako na paborito po ako ng crowd. Masaya ako na naandyan po sila para sumuporta. Pangit man po or maganda po yung naging laro ko dyan. Lagi silang andyan. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Iba naman kasi yung energy na dala ni Renzo Bando, kaya ganoon na siguro yung tuwa sa kanya ng crowd, di ba? Yung gigil niya kasi kakaiba talaga 100% yung gigil niya, walang preno, walang tigil. Arangkada lang na arangkada kahit may mga obstacles. At yun siguro yung nagustuhan sa kanya ng lahat ng Pinoy. Kung masaya po si Renzo Bando, tila magiging masaya rin ang karamihan para sa Gilas dahil sa positibong sagot ni Coach Raiko Turman. Ano nga ba ang pahayag ni Coach Raiko? Ito po ang sinabi ni Coach Raiko sa report ng Spin. Nagpunta ako dito sa Pilipinas para magtrabaho sa Converge at Binild. Nagtatrabaho ako ngayon Kung nabanggit ako ng sino man para mag-coach sa Gilas, sige, tingnan natin kung ano magagawa. Sa ngayon, wala pang tumatawag Saka ang focus ko kasi ngayon is yung Converge at Binild. Actually, magandang balita yan kung totoo ang sinabi niyan. Tingnan natin kung ano magagawa, di ba? Nagpapakita kasi yan ng pagiging bukas. Bukas ni Coach Raiko sa lahat ng bagay kasama ang pamunuan ng Gilas kung kinakailangan. At since hinahanap na rin lang ng marami ang European coach, sa tingin natin siya na lang ulit kung pwede siya, di ba? Why not? Bakit hindi, di ba? Ang tanong, tatanggapin ba ni Coach Raiko sakaling ibigay ang pwesto ng coach para sa kanya? Ito po ang sinabi ni Coach Raiko sa report ng Spin. Bakit hindi? Sinasabi ko na dati pa kung gaano ako kakomportable dito ng pamunuan ko ang Gilas
10-15 years ago. Kinikilala ako ng mga tao at lubos sila nagpapasalamat. Komportable akong kausap sila at isang kasiyahang makabalik dito. O, di ba? Magandang balita yan, lalo na ngayon na nalalapit na Asian Games. Ilang araw na lang yan, kaya sana kung gusto talaga niya, magawa na ng paraan ng pamunuan para sa pambansang koponan. At dahil malapit na ang Asian Games, anong masasabi ni Coach Raiko sa paghahanda sakaling mapili siyang coach ng koponan? Kaya ba ng Gilas na makasabay? So, eto po ang sinabi ni Coach Raiko sa report ng Spin. Kung magtutulungan ng koponan sa loob ng 20 araw, maaaring hindi sila 100% na handa. Nakasalalay pa rin yan sa players, syempre. Kung may mga bagong pangalan, iba at bagong sistema, maigsi lang ang 20 days, pero may magagawa ka pa rin sa loob ng 20 days na yan. Positibo pa rin kahit 20 days lang, which is sa tingin natin, ganun talaga dapat. Yung tipong kahit kapos ka sa oras, mataas pa rin ang moral mo kasi kasama yun sa paghahanda wala na kasi tayong magagawa. Kapos na sa oras at alam niya ni Coach Raiko Truman. Wala naman siya pinangako pero sa tingin natin gagawin niya ang lahat para matugunan ang kailangan ng Gilas sa loob ng 20 araw. Sa mga binitiwang pahayag ni Coach Raiko, inaasahan ba niya na siya ang kukuhanin ng SBP para sa binakanting posisyon ni Coach Chot Reyes? Ito po ang sagot ni Coach Raiko sa report ng Spin. Hindi ko iniisip na ako ang susunod na coach ng Gilas. Wala sa isip ko yun Nakatuon lang kasi ako sa mga ginagawa ko ngayon. Tama naman yun kasi SBP pa rin talaga magdidesisyon tungkol sa bagay na yan. Pero sa sobrang lapit na ng Asian Games, nagaganapin nga po sa China, mas maganda siguro kung hanggang maaga may maitalaga na sila bilang coach na sa tingin natin ay fit sa trabaho. Ano nga ba ang lagay ng SBP? May action na ba sila sa resignation ni Coach Chot Reyes? Ito po ang report ng Spin. Sa panayam ni Marty Bautista ng News 5, sinabi ni Al Panlilio na wala pa silang aksyon tungkol sa desisyon ni Coach Chot Reyes na bumaba bilang Gilas Pilipinas head coach matapos ang kanilang kampanya sa World Cup. So malinaw na wala pang desisyon ng SBP tungkol sa bagay na yan. Pero alam naman natin na sa lalong madaling panahon, aaksyonan nila yan kasi wala naman choice Gagawin at gagawin nila yan. Ano nga ba ang saktong pahayag ni SBP President Al Panlilio tungkol sa paguba ni Coach Chot Reyes? Ito po ang sinabi niya sa report ng Spin. Gusto muna naming tapusin ang World Cup. Focus muna dapat ang World Cup. So malinaw na wala pa talagang desisyon tungkol sa paguba ni Coach Chot Reyes. Ayon na rin po yan kay Sir Al Panlilio. Nakapokus sila sa World Cup na magtatapos nga po ngayong September 25. So malalaman natin after ng World Cup kung ano ang desisyon nila tungkol po dyan. So guys, maraming salamat.